Kamusta po muli mga katambay? Sana po nasa maayos po tayong lagay mga katambay. Magandang araw po. Tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat mga katambay. Nagbabalik na naman po muli ang inyong katambay para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Komento po na inyong lingkod. Ito po mga katambay, komentuhan po natin. Marami po ditong sinasabi po, mga kritiko po. Lalo po ang kritiko po ng Pastor Kibuloy. Ito po, masamang masama po ang kalooban nito mga katambay dahil ang Pastor Kibuloy po ay po pwede po kumandidatong bilang senador po mga katambay. Kasama po ito sa 66 na inaprubahan po ng COMELEC para po dito sa darating na eleksyon po next year, nakakandidato po bilang senador. Kaya po dito po sa mga kritiko ng Kibuloy, pasensya na lang po kayo dahil COMELEC po ang nagdesisyon. At magpasalamat din po kayo dahil po yung mga kinakampihan po naman ninyo na mga may kaso po na convicted na po, katulad po ng Franz Castro, convicted ng child abuse, ay po pwede rin po tumakbo. Mga tamay, kasama rin po tatakbo. At ganun din po si Erwin Tulfo na meron din po mga kaso mga katambay. Makakatakbo rin po. Ganyan po sa Pilipinas. Kaya pantay-pantay po ngayon mga katambay. Ito po, komentuhan po natin ang balita. Basahin ko lang yung 66, mabilis na lang. Abalos, Adonis, Ahmad, Andamo, Aquino, Arambulo, Arellano, Balyon, Binay, Bundok, Sa 183 na senatorial aspirants na naghain ng kandidatura para sa 2025 midterm elections, 66 sa mga ito ang inaprubahan ng Commission on Elections o COMELEC and Bank na kwalipikadong maging kandidato sa eleksyon batay sa rekomendasyon ng kanilang law department. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, tiyak na silang mapapasama sa iimprentang balota. Liban na lamang kung may naghain sa kanila na ibang petisyon tulad ng disqualification o cancellation of Certificate of Candidacy o COC. 66 na legitimate valid candidates na pwede na maisama na sa opisyal na listahan ng mga pwedeng maging kandidato sa darating na 2025 national and local election para sa Senado. Kabilang sa mga inaprubahan ng COMELEC ay ang senatorial bid ng kontrobersyal na religious leader na si Apollo Kibuloy. Bagamat may kinakaharap na kaso sa korte si Kibuloy, wala pa naman kasing pinal na hatol sa kanya, kaya naman maaari pa rin itong tumakbo. Kabilang din sa batayan nila ng pagsala sa mga tumakbo ang political background at pati ang mga impormasyong inilagay sa COC. Bukod kay Kibuloy, pasok din sa listahan si dating DILG Secretary Benhur Abalos, dating Senador Bam Aquino, Jimmy Bondok, Senator Bong Revilla, Representative Arlene Brosas, Representative Franz Castro, Calyori de Guzman, Senator Ronald De La Rosa, dating Senador Ping Lacson, Senator Amy Marcos, Doc Willie Ong, dating Senador Manny Pacquiao, dating Senador Francis Pangilinan, Ariel Querubin, Willie Revillame, dating Executive Secretary Vic Rodriguez, dating Senate President Vicente Soto III, Ben Tulfo, Erwin Tulfo, Camille Villar at iba pa. Yan mga katambay, nabanggit po yung mga may kaso po. May kinaharap pong kaso mga katambay. Siyempre po, yung isa naman po, convicted na mga katambay. Franz Castro ng child abuse. Si Erwin Tulfo mga katambay. At siyempre po, si Pastor Kibuloy na tama po ang sinabi ng COMELEC. Hindi pa po convicted at hindi pa po nahatulan ang Pastor Kibuloy. Di po ba yan yung sinasabi ko nung mga nakaraang vlog? Paano mo kikitilin ang karapatan ni Pastor Kibuloy? Hindi pa naman siya nahatulan. Nililitis pa. Di po ba yung kanyang kaso? At yung ibang kaso niya ron, di ba? Binalik lang po yun Kinalkal. Tapos na yung ibang kaso ni Pastor Kibuloy do sa Davao, di po ba? Ang ginawa ng DOJ, di ba? Binoksang muli. Dahil nga puro sa sinasabi ng Vice President, di ba? Kasama sa political harassment at demolition job daw ang Pastor Kibuloy. Marami po yan, di ba? Kasama daw si Harry Roque. Di ba? Nakita niyo po si Harry Roque. Ginagawa po nilang ngayon. Pugante, kahit wala pang kaso sa korte, pugante na tawag ng mga kritiko po ni Attorney Roque, di ba? Ganyan po sila katindi. Magbitaw ng salita, mga katambay. Pugante agad ang tawag nila. Samantalang wala pang hatulang hukuman, mga katambay. Ganyan po katindi rin ang institusyon ng Kamara, mga katambay. Grabe po.
kung sila'y magpataw ng salita. Kaya po ito po, may pag-asa pa naman kayo. Yung mga talagang kritiko po ng Pastor Kibuloy, yung sinasabi naman po ng COMELEC, na sabi, magpapail po kayo, disqualification para kay Kibuloy. Di ba? Tsak naman po gagawin nyo yan. Lalo yung mga galit na galit po kay Pastor, na talagang kasama po doon sa sinasabing demolition job para kay Pastor. Gagawin po yan. Inaasahan na po ng grupo po yan. Inaasahan na po ng team ni Pastor Kibuloy yung mga ganyang mag-aapila po ang sinasabi pong parte ng kanyang pamumulitika sa demolition job. Siyempre po, magsasampa po yan, mga yan. Tingnan nyo po, mga ilang araw lang po. Kukwestiyonin po nila yan. Bakit pinayagan ng COMELEC na tumakbo ang Pastor Kibuloy? Di ba? Makikita po natin yan, mga tambay. Marami pong, marami magsasampa po para harangin ang pagtakbo ng Pastor Kibuloy sa COMELEC, mga katambay. Expected na po natin yan, di ba? Lalo po ang mga abogado ng Kibuloy, mga katambay. Kaya po dito, mga katambay, nakakatawa lang po. At syempre po, yung sinasabi nga lagi ni Kamanong, kung hindi po gagawin ng COMELEC na talaga ibasura nila, kung talagang ibabasura po ng COMELEC ang pagtakbo ni Kibuloy, lalo po sila magkakaproblema, mga katambay. Bakit nasabi ni Kamanong? Kung si Erwin Tulfo, pinapasok mo, tapos si Franz Castro na convicted ng child abuse ng korte, may conviction na yan. May conviction na yan Pero nakatakbo. Samantalang kung i-disqualified mo ang Pastor Kibuloy na wala pang kaso, wala pang hatol ang hukuman, lalo ka magkakaproblema, COMELEC, sa taong bayan, di ba? Dahil nagkakaroon ka na agad ng biases, di ba? Kaya tama po yung ginawang desisyon ng COMELEC, Para kay Kamanong, komento na inyong likod. Tama po yung desisyon, di ba? Dahil wala pang conviction ng Pastor Kibuloy, may karapatan pa siya na tumakbo sa ating bansa. Kasi wala naman pong ginawang batas. Wala naman pong ginawang batas ang Kamara at Senado na naging batas na po ng ating bansa, na naaprubahan na po ng Pangulo at ng Supreme Court, na nagbabawal po na kumandidato yung isang kandidato na meron ka palang aligasyon, hindi ka na pwedeng tumakbo. Aligasyon pa lang, wala pong batas Di po ba? Kung nga yung conviction may convicted na, nakatakbo pa. Kailangan po kasi nilang gumawa ng batas. Di po ba? Gawin po nila yan. Di po? Kaya lang hindi nila gagawin yan Kasi napakaraming politiko na nagkakaroon po ng aligasyon. Yung po ang real talk. Kaya hindi po sila gagawa ng batas na ganyan. Pero kung gagawa nga sila ng batas, napakaraming politiko ang madidisqualified dahil maraming aligasyon puputok. Di po ba? Kung gagawin batas yan, aligasyon pa lang, chismis pa lang, ilalagay sa batas, hindi ka na pwedeng tumakbo. Di ba? Yung papabor sa politiko, hindi nila gagawin batas yan. Di ba? Dahil sila unang tatamaan yan. Di ba? Kaya nga ayaw nilang gawin batas yan Di ba? Nakakatakbo pa rin silang mga politiko. Kahit may mga kaso sila, hanggat hindi sila nahatulan ng korte. Kung yung mismong nahatulan na nga ng korte, nakakatakbo pa. Di ba? Doon ka magtataka. Di ba? Hindi ba kayo nagtataka ro, mga kababayan? Dahil may conviction na si Franz Castro, pero tumatakbo senador, pero wag po natin iboboto yan, mga katambay. Wag po natin iboboto yan. Sayang po. Sayang lang ang ating pangsweldo dyan sa mga yan. Wala po tayong nakita dyan. Lalo si Kamanong, wala po nakita si Kamanong na tinrabaho po niyan sa mga Pilipino. Nakapakipakinabang po sa ating bansa. Di ba? Napakatagal na po yung Makabayang Black na yan. Ang nakikita lang po ni Kamanong dyan, takot. Natatakot si Kamanong, lalo sa mga anak ni Kamanong at sa magiging apo ni Kamanong. Pag po napunta po sa grupo na ito, mga katambay, nakakatakot. Magiging rebelde ang ating mga anak at ang ating mga apo. Pagka ito'y pinanatili natin sa pwesto, lalakas at magkakaroon naman ng mga power itong mga tambay. Tapos sa kabila nun, ikaw pa nagbibigay ng pera sa kanila. Pinasusweldo mo pa sila.
Samantalang peperwisyohin ka naman, pati ang iyong anak. Nakakalungkot lang po. Kaya dito po, mga katambay, ayos po kay Kamanong. Approve po kay Kamanong na makakatakbo po ang Pastor Kibuloy. At pagka pinalad naman po ang Pastor Kibuloy at nanalo, ano naman po kaya ang mangyayari? Magkikita po sila ng number 1 kritiko ni Pastor Kibuloy, si Risa Hontiveros, mga katambay. Pag nanalo po ang Pastor Kibuloy, nako po, napakarami pong investigasyon. Baka po isa na pong investigahan ni Kibuloy ang Risa Hontiveros, lalo po sa PhilHealth na sinasabi pong di umanong napakalaki po ng involvement daw po ng isang senadora, Risa Hontiveros. Pag pinalad po ang Kibuloy, naku po, baka matutukan po yan. At puro investigasyon din ang gagawin ni Pastor Kibuloy dyan, kay Risa Hontiveros. At lalo-lalo na rin sa may hawak yata ng SUV. SUV, sasakyan yun eh. Yung may hawak po na ebidensya, di ba? Na si Cathy Binag, mga katambay. Yung USB, hindi SUV. Yung USB, di ba? Yung hawak ni Cathy Binag na mahigit na 100 plus. Tsak na may hawak din po yata dyan si Kibuloy dahil pati ang Vice President may hawak. Ang dating Pangulong Duterte may hawak din po mga USB, mga tambay. Yan po, malilintikan po sila dyan pag nakapwesto po ang Kibuloy. Naging senador. Naku po, baka pati ang confidential fund at ang sinasabing extraordinary at yung nagkaproblema po ang istasyon ng Pastor Kibuloy, yung issue po ng travel fund ng speaker. Baka po paimbestigahan din ng Kibuloy yan, mga tambay, di ba? Dahil may nakulong pong anchor dyan. Ang Kibuloy, yung 2 anchor niya. Dahil nagtatanong po sa confidential fund, travel fund, at extraordinary fund ng speaker, mga tambay. Pag naging senador ito, pinalad, ayan, napakaganda po. Napakaganda pong tingnan ang Risa Hontiveros number 1 at ang Pastor Kibuloy. Number 1 kritiko ni Pastor, makakasama niya sa Senado pag siya'y pinalad, mga katambay. Napakagandang bakbakan yan. Muli po, si Katambay Manong, maraming salamat po, mga katambay, sa mga naagusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan. Komento po na inyong lingkod. At maraming salamat din po sa mga nagla-like, share, and subscribe, at sa mga nagko-comment, at sa mga magsusubscribe pa. Maraming salamat po, mga katambay. Ingatan po muli, mga katambay. Sa muli po, paalam. Bye-bye.